para lang humaunawaan namin, kasi po, nung mga nagdaan, kapag ganito kalaking iskandalo at ganito kalaking pera pinag-uusapan, araw-araw halos ang hearing nito, no? Para yung urgency ba? Pero ngayon parang once a week lang. Ano hong paliwanag doon? Alam po niya, bubuo tayo talaga din ng mga dokumento at ebidensya eh. Doon po sa, una, hindi ho isang tao lang, katulad ng kay Janet Lim Napoles. Although wala naman pong pagdinig doon, pero parang isa lang ho yun na tuturo po dyan. Pero ngayon po kasi, ang dami po mga personalidad, ang dami po mga sangkot, ang laki ho ng perang pinag-usapan. So kailangan mo talaga namin buuin po yung mga dokumento at ebidensya. No? Iko-confront po yung mga resource persons about. No? So halimbawa, ngayon pong pagdinig ho namin, yung buong FS po ng mga discayaling firms, pinakonfront ho namin sa mga diskaya po yun noong Martes. No? So naipakita ho talaga natin doon na talagang pumalo po yung revenue po ng mga diskaya. Doon pumasok po yung Duterte administration, nagtuloy sa Marcos administration. Opo. Kailan po yung next hearing, Congressman? Hopefully within the next 2 weeks po. The next? Opo. The next 2 weeks. Next 2 weeks pa. Congressman, again ginagalang po namin ang inyo pong schedule dyan. Alam po naman namin po, no, kung gaano kayo kaabala sa iba pa mga bagay. Pero yun nga po ang suggestion siguro ng iba, no, ng mga nagmamasid. Kasi kung every week, o once a week, o kaya next 2 weeks na naman, hindi ho ba sayang yung pagkakataon din, halimbawa, yung mga hindi nasalang, itong sila Mendoza, San Diego, Dumasig, ito pong ilan pa na pwede po ninyong, kasi ang nangyayari, ang dami yung resource persons, nakafocus halimbawa kay Diskaya, kakain ng mga 3-4 na oras yun, yung ibang nandoon na po, yung pagkakataon din na makausap at baka makapaglantad po ng katibayan o ebidensya, nawawala yung chance. So, kung next 2 weeks na naman, alam niyo ho yun, sa urgency po ng issue, parang ang feeling po ng iba, parang nakukulangan, Congressman. Yun po lang naman kung mamarapatin po ninyo. Hindi, kailangan nating maglinaw, no, na ang totoo po, ayaw din po talaga namin magkamali. Kasi mas gusto, kahit sa pagbabalita naman, ganun, no, mas gusto ho natin maging tama kaysa mauna. Yun po yung prinsipyo ho na gusto kong ipatupad sa lahat po ng mga komite ko po. No, para pagka ho, walang masabi yung mga kababayan ho natin na pinilit yung ebidensya o meron ho tayong mga pinagtatakpan dito. So mas gusto ko na ho yung mas mabagal ho yung pacing pero kompleto ho tayo sa mga dokumento at ebidensya. Kasi magkakaroon naman ho talaga ng pagkakataon pa. Ito pong mga binabanggit ho natin mga resource person. Mga talaga malinaw tungkol sa ano po yung nalalaman po. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!